ito na nga, karugtong doon sa video ko na isang OFW na nagpasasalamat kay Tatay Digong dahil sa kabutihang ginawa niya sa amin noon sa gitna ng pandemya. Ngayon, magkukwento lang kasi siyempre ako, nakaranas ako ng ganong sitwasyon. So, at saka sa mga kapatid ko na din, naramdaman talaga nila yung pagbabago, yung kanilang pagbabago rin sa kanilang sarili. Habang nasa abroad kasi ako noon, hindi ko alam, nagkakaroon na bila dito ng problema sa asawa ko, sa anak ko. Naglayas yung anak ko sa gitna ng pandemya dahil ang asawa ko ay hindi sila nagkaintindihan. Minor de edad ang anak ko pa, mga siguro anak ko noon magsi-16 pa lang. So anak ko naglakad. Diyos ko, hindi ko na sasabihin kung saan nagpunta, pero napakabawal kasi nga, 'di ba? Kailangan magmask, kailangan ang daming kailangan ang anak mo ay protektado. Ang anak ko naglayas, nagpunta dun sa, hindi ko na lang din sasabihin, private na lang yun. So, nag-aalala ako. Sabi ko, kakaperma ko lang ng kontrata ko noon sa amo. Buti lang mabait yung mga amo ko sa Hong Kong. Talagang in fairness talaga. Hindi ako nagpalit ng amo. Simula nung pumasok ako ng Hong Kong, hanggang sa napauwi ako, wala pa yung amo ko, nasa China pa sila. So, nag-email lang ako, nag-message lang ako, nag-WeChat lang ako sa amo ko, nagsabi ako, nag-WhatsApp lang ako na ganito ang problema ko sa Pilipinas. Binigyan nila ako ng 3 months na vacation para maayos. Kaso lang ang asawa ko, ayaw niya na akong balikin dahil nga hindi niya kayang i-handle ang situation kapag wala ang nanay sa bahay. So, kailangan talaga may nanay. So, ganito nga yun. So, umuwi ako. Siyempre, asikasuhin mo yung pag-uwi mo pagdating dito sa Pilipinas. Ilang beses ako na, tawag na ito, na chine-check para dun sa COVID. Yun. Ilang beses ako sa Hong Kong. Siguro mga 4 na beses ako. Siguro kasi sa building namin, tuwing maraming beses yan. So, kampante naman ako na wala akong tawag niyan, COVID. Ngayon, pagdating dito sa Pilipinas, naku, check na naman. May sangsang na naman sa ilong, may kung ano na naman, may sa ubo, may plema, may laway, may kung ano. Ay, Diyos ko. So, kung may bayad tayo nung time na yun, kung may bayad lahat yun, hindi afford ng isang OFW. Kasi napakamahal ang ganyang test. Ngayon, pag uwi namin dito, alam mo ba, ilang beses kang iti-test bago ka mapasok sa quarantine? Or nasa quarantine ka, doon ka, tas iti-test kayo bago kayo pauwiin sa inyong mga kanya-kanyang bahay. So, kung wala kang pera, hindi mo yun magagawa. Kung hindi yun, free. Pero salamat talaga kay Tatay Digong. Dahil ginawa niya lahat ng free. Pagkuha sa amin sa airport, pagdala sa amin sa hotel, pagbigay sa amin ng mga pagkain, sa loob ng 7 days. Sa loob ng 7 days, kung ang sahod mo lang sa Hong Kong ang dadalhin mo papuntang Pilipinas, wala ka nang maititira papunta sa pamilya mo dahil sa kakabayad mo. Dahil hindi ka naman papauwiin sa bahay nyo diretso kapag wala kang ganong dadaan ng test o mag-quarantine. So, sa hotel ka dinala. Para maging masaya ang buhay mo sa hotel, bibigyan ka ng magandang hotel. So, nabigyan ako ng privilege na nabigyan na kami talaga ng magandang hotel. Oo, totoo talaga yan. Sa tinitirahan namin, malaki, malawak, andun si TV, andun si wifi, andun may free na CR, tapos meron pang pagkain. Yung pinoprovide ng hotel sa amin, talagang bongga. Oo, wala kang gagastusin. Matulog ka lang. Yun lang ang problema doon. Matulog ka na lang. Yun lang ang buhay mo sa loob ng 7 days. Buti nga bumaba Paano kung 14 days pa? Nung nauna sa aming umuwi, nagkaroon sila ng 14 days. So, ang 14 days na yun, kapag wala kang pera nun, at hindi yun free sa panahon ni Tatay Digong,
Ikaw ba na isang OFW, maiuuwi mo pa ba ang perang sinahod mo sa tinabahuan mo doon sa pamilya mo dahil ikaw quarantine ka? Di ba hindi? Dahil napakamahal. Kung kukuha ka man ng hotel, ikaw ang maghahanap ng hotel na titirhan mo. Ikaw ba ay makakabayad sa isang araw ng 1,000? Oo, sa mumurahin. Pagkain mo pa mula umaga hanggang gabi. Kapag hindi yun free, kamusta na ang buhay mo? Di ba? Wala kang may uuwi sa pamilya mo. Pero talagang nagpapasalamat ako. Mangyak-ngyak ako kasi syempre sa halos buwan-buwan kong trabaho doon sa ibang bansa, binibigay ko lahat ng sahod ko dito sa Pilipinas. May nanay ako, may anak akong nag-aaral, private pa. Yung mga gastusin namin dito, kapag kulang yung bigay ng asawa ko, ang kita ng asawa ko, ako nagpo-provide. So buwan-buwan ako nagpapadala. So nung time na yun, na quarantine yun, na may pandemya nun, kung wala si Tatay Digong at hindi siyang naging presidente, patay ako sa gastusin. Kung hindi man ako mamatay sa pandemic na yun, mamamatay kami sa gutom. Totoo talaga yan. Pagdating ko dito sa Pilipinas, nag-quarantine pa ako dito sa loob ng bahay 7 days. Alam mo ba, ranas na danas ko na ang mga government, yung mga mayor, mga ano, nagbahay-bahay para magbigay ng pagkain. Dahil yun ang utos ng ating president, na mabigyan tayo ng pagkain kasi hindi makakalabas ang tao sa kanilang lugar. So kung hindi si Tatay Digong ang naging presidente nung time na yun, maraming Pilipino ang mamamatay. So sa ikukumpara ko ang panahon ngayon sa pamumuno ni President Marcos at ni President Duterte, wala sa kalingkingan talaga. Masasabi ko talaga yun kasi ako danas ko kung paano ako naging malaya, naging kampante, naging maayos ang aking pag-uwi dito sa Pilipinas sa gitna ng pandemya. So ngayon kung mangyayari yun ngayon, hindi ko lang alam kung may mabubuhay pang Pilipino. Sa totoo lang talaga. Siguro may mabubuhay dahil sa may maraming pera. Paano na yung mahirap? Hindi ba? Kung hindi kayo conforme doon sa sinasabi ko, hindi ko rin alam. Napaluha ako, may isang vlogger doon na kasamahan ko din ng mga OFW galing sa Hong Kong na nag-video siya. Doon ako. Hindi ko lang matandaan kung ano yung kanyang page. Hindi ko siya matandaan. Pero nandun ako, naluluha talaga ako at nagpapasalamat ako kay Tatay Digong talaga. Sa ngayon, sa mga nangyayari ngayon, hindi ko talaga ma-attempt na ganito na ang sitwasyon ng Pilipinas. At talagang natutuwa talaga ako kay Tatay Digong. Tatay Digong, kung naririnig mo man at nakita mo man yung video ko, lubos ako nagpapasalamat sa ginawa mo sa amin bilang OFW nung nakaraan. Hindi ko yun makakalimutan. Experience ko yun sa isang presidente na napakabuti ng puso. At saka napangalagaan niya ang mga OFW talaga. Sobrang saludo po ako sa iyo. At nagpapasalamat po ako at ang buong pamilya ko sa mga nagawa mo sa ating bansa. Isa pa, nung umuwi ako sa amin, after ng 5 years uli na nagstay ako dito sa Manila, bago ako umuwi ng probinsya, 5 taon pa bago ako umuwi doon kasi 2020 ako umuwi. Nakaraan lang akong buwan umuwi galing 2020 akong umuwi galing sa Hong Kong. Tapos nakaraang buwan lang ako nakapagbakasyon sa probinsya namin sa Antique. Alam mo ba, nagkwento yung kapatid ko, lulong na siya sa droga. Nung nagkaroon ng tukhang, yung kapatid ko nagbago. Alam mo saan na yung kapatid ko ngayon? Saudi na. At ang sabi niya, hindi niya makakalimutan na binago siya ni Tatay Digong. Kung hindi naging presidente si Tatay Digong, baliw na yung kapatid ko. Alam mo ba yun ang pinapasalamat ng kapatid ko? Ngayon, naging OFW na rin ulit siya. Andun siya sa Saudi. At napangalagaan niya yung sarili niya nung time na natukhang siya. Oo, nagkaroon siya ng record kasi sinurinder niya yung sarili niya dahil gusto niya magbago. So, gaano kaganda
ang pamamalakad ni Tatay Digong para sa mga Pilipino. Super, super ganda. At saludo ako doon. Walang ibang makakagawa nun, kundi siya lang. At hanggang sa kauli-uli ang hininga ni Tatay Digong, hindi ko matatawaran. Hindi ko maialis sa aking damdamin. Hanggang din sa uling hininga ko, masasabi ko, si Tatay Digong ay napakabuting presidente ng Pilipinas. Talagang hero siya sa lahat ng Pilipino. Masasabi ko talaga yan. Hindi ako nag-vlog, hindi ako nagkwento ng ganito dahil sa kinukumpara ko sila. Oo, kinukumpara ko sila. Pero sana magkaroon pa tayo ng president na katulad niya. Yung higit pa sa nagawa niya. Yung higit pa na maiangat niya tayo sa bansang ito na napakayaman ng bansa natin. Yun lang ang aking gusto ko talaga na magkaroon tayo ng presidente sa bansang ito na tayo man lang mahihirap na Pilipino ay aangat man lang din sa ating mga kahirapan. Hindi lang yung mayaman nagpapayaman. Sana lahat tayong mahihirap ay umaman din. Yun ang gusto ko talaga. Ako nga, hirap na hirap ako dito ngayon kasi syempre nasa bahay lang ako tapos yung asawa ko. Ang hirap kasi kahit anong kayod mo, anong mo, nagluluto ako, nagtitinda ako, kahit dalawa na kami ng asawa ko nagkakayod, kulang pa rin ang kita namin kasi habang kumikita ka ng kakarampot, tumataas naman yung bilihin. So, babadgetin mo yung kakarampot mo ng kita para dun sa bibilihin mo na parang halos araw-araw tumataas. Wala ka nang mabibiling 10 tali ng 10 pisong tali ng kamuti ngayon. At talbos. At yung 10 talbos ng kamuti. Wala kang mabibili. Malunggay. Diyos ko, ang 10 piso, 3 piraso lang. 3 tangkay lang na malunggay. 10 piso na yun ha. Eh, yung talbos 20 na. Alugbati 20 na. Kung bibili ka ng 10 lang, tangkay lang yun. Ang ilalagay nila 3, 4, 10 na. So, saan ka pa? Sobrang mahal. Dito yun sa Maynila. Around Rizal, dito kami sa Taytay nakatira. So, namamalingka kami ng Antipulo, Taytay. Yung tali ng talbos, 20. Yung tali ng alugbati, 20. Ganito lang kaliit yun. Ilang piraso lang yun. So, kung hindi ka bibili, kasi madami ka sa pamilya, halimbawa, gusto mong magluto ng ginisang alugbati o ginisang kangkong, adobong kangkong, bibili ka 3 kangkong. Diyos ko, hanggang dito mo lang, wala na. Ikaw lang ang kakain. Ako lang ang kakain sa laki ng katawan ko. Ganito lang kalaki ang tali ng kangkong. Diyos ko, ewan ko na lang. Wala na tayong makakain. Yung bigas na pakataas. Saan ka kukuha ng pera? Kung ang paninda mo ay tagsasampu lang dito sa harap ng bahay ko, nagtitinda ko ng turon, maruya, ganyan, tagsasampu lang. Pagdating mo sa palengke, magkano ang kilo ng saging, magkano ang kilo ng harina, magkano ang kilo ng asukal. Diyos ko, ang pinagtindahan mo, ang kita mo sa tininda mo, hindi pa sapat talaga. Kakain ka pa, bibili ka pa ng ulam, napakataas pa. Yung isda at saka kanin naghahabulan ng price. O, di ba? Ang hirap ng buhay. Sobrang ang hirap ng buhay. O, ngayon, bibili ka pa ng sabon dahil maglalaba ka. Katulad ngayon, naglalaba ako. Bumili ako ng sabon. Diyos ko, napakataas. Hindi mo na alam kung anong gagawin. So, dapat, sa reaction ko lang na ito, gusto ko lang talaga magkaroon ng presidente na yung hindi lang para sa kanya yung iniisip niya, yung para sa tao, kung paano niya maayos ang Pilipinas, kung paano niya mabigyan ng magandang kinabukasan, hindi lang para sa atin na tumatanda naman na tayo, doon sa mga bagong henerasyon na darating pa. Kasi yung mga bata ngayon, sobrang malawak yung kanyang mga isipan. Ay Diyos ko, hindi na malalaman kung anong mangyayari sa Pilipinas kapag hindi tayo nagkaroon ng president na maayos. Yun lang. At salamat kay Tatay Digong sa mga naranasan ko noong nakaraang taon. Sa ngayon, wala akong may papasalamat sa ganitong sitwasyon ng pamamalakad ni President Marcos. Binoto ko siya. Sa totoo lang. Dahil kay Inday Sara. Dahil partner sila. Akala ko maayos ang Pilipinas. Akala ko tuloy-tuloy yung pamalakad ni Tatay Digong ng maayos. Kaso lang, hindi naman. Kawawa tayo. Kaya,
go lang sa mga Duterte ako, kinain ko. Bahala sila kung anong gusto nilang sasabihin, basta ako nagpapasalamat ako kay Tatay Digong sa magandang pamamalakad niya, at sana maulit pa sa ganong sitwasyon, at sana maulit pa yung kabutihan na yun, at sana may kabutihan pang mas higit pa dun sa ginawa ni Tatay Digong. Yun lang ang gusto kong mangyari. At yung kwento yun ng buhay ko nung ako nakaranas ng kabutihan at magandang pamalakad ni Tatay Digong. Yun lang, salamat sa inyo kung naniniwala kayo sa akin, sa kinuwento ko, dahil talagang OFW ako noon. Kaso lang, nagstay ako for good para sa mga anak ko. Salamat sa inyo. Thank you sa panonood nyo sa akin. Mabuhay kayong lahat. At thank you din sa pagstay nyo at nakinig sa aking kwento. Marami pa yung kwento-kwento ko. Kaso lang, ito, maglalaba muna ako. Bye-bye sa inyo. Sa nakagusto ng aking kwento, salamat. At sa nakapanood at nakikinig, salamat. Walang cut-cut to ng aking video. Salamat sa inyo. God bless sa inyo. At sana, pagpalain kayo ng Panginoon palagi. Gabayan kayo ni God araw-araw. At kita-kita tayo sa next video ko. Maraming salamat. Bye-bye!